Ang manlalakbay. Isang araw ay may mag-ama ang nagdesisyon na maglakbay patungo sa isang malayong lupain. Naghanda ang ama ng maliit na bisiro upang mapadali ang kanilang paglalakbay. Pinasakay niya ang kanyang anak sa bisiro, habang ang ama ay naglalakad lamang. Makalipas ang ilang sandali, habang sila ay dumaraan sa isang nayon, ay pinagtitinginan sila ng mga tao roon. Isang taga-nayon ang nagkomento tungkol sa kanila at sinabing, "Napakawalang galang naman ng batang iyan. Komportable siyang nakasakay sa kabayo habang ang kanyang ama ay naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw." Narinig ito ng mag-ama, kaya nagpasya na lamang sila na magpalit ng posisyon. Bumaba ang bata sa kabayo at ang ama naman ang sumakay dito, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay muli silang napansin ng mga tao sa paligid at sinabing, "Napaka-iresponsable at makasariling ama ang lalaking ito. Komportable siyang nakasakay sa kabayo habang ang kanyang anak ay naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw." Matapos marinig iyon ay nahiya ang ama, kaya bumaba na lamang siya sa kabayo at sinamahan ang kanyang anak sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang bayan. Sa kanilang pagdaan ay muli silang napansin ng mga tao at sinabing, "Tignan niyo itong mag-amang ito, mga hindi nag-iisip. Nagdala sila ng kabayo pero hindi naman nila sinasakyan. Anong silbi ng kabayong iyan?" Nang marinig iyon ng mag-ama ay naramdaman nila na para silang mga hangal, dahil naglalakad sila kasama ang isang hayop na pangtransportasyon ngunit wala namang silbi. Kaya't nagpasya ang mag-ama na magkasamang sumakay sa kabayo at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bagong bayan. Habang sila ay dumaraan, ay pinagtitinginan sila ng mga tao at sinabing, "Napakawalang awa at abusado ng mga taong ito. Wala silang malasakit sa kaawa-awang kabayo. Hindi ba nila naisip na labis ang kanilang bigat para sa isang maliit na kabayo?" Nang marinig iyon ng mag-ama, ay bahagya silang naawa sa kabayo at mas lalo silang naiinis sa mga komento ng mga tao. Kaya't sa pagkakataong ito ay napagpasyahan na lamang nila na parehong bumaba sa kabayo. At sa halip ay binuhat na lamang nila ang mabigat na hayop at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Dahan-dahan silang naglalakad habang pasan nila ang kabayo. Nang dahil doon ay pinagtatawanan at kinukutya sila ng mga taong nakakakita sa kanila.